Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, ang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa patuloy ng gawain sa makatuwid ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga aralin na itinakda sa araw na ito para bigyan ng buhay. Ito ay ating babasahin sa muli at patalakayin upang sa ganon may ugnay natin ang mga sitas sa ating buhay. Ang una po ay yung sa ulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 20. Mahaba po siya, pero napakahalaga yung mga sitas kung ano yung nakasulat dito. Dapat po, yan po ay mapag-ingatan natin sa ating mga sarili. Ang sabi po ay ganito: kayo ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Tayo po, dati, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, hindi pa natin nasusumpungan sa ating sarili na meron pala tayong Diyos. Kumbaga, ang tawag sa atin ay alipin. Subalit, nung masumpungan natin sa ating buhay na tayo'y merong Diyos at tayo ay makasalanan at hindi niya ipinagkait na tayo'y patawarin, nagkaroon na tayo ng ugnayan sa Diyos. Kaya tinawag na tayong mga anak. Ano po ang dapat gawin ng tinatawag na anak? At magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito po, yung iba nga, memorize na yung 1:16 sabi, gano'n na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung papapansin po natin, kahit memorize natin yung sitas, pero pinakakahulugan po nun, yung pinakamamahal na anak ng Diyos sa makatuwid, yung bugtong na anak, ay hindi niya po ipinagkait na suguin sa sanglibutan para maging pantubos ng kasalanan. Pero ano po ang ginawa ng tao na trato sa ating dakilang Panginoon? Hindi po siya kinilala. Dahil ang akala ng mga taong nakapaligid doon sa nilakihan ng ating dakilang Panginoon, ang tatawaging Kristo ay nasa marangyang kalagayan. Hindi katulad ng ating dakilang Panginoon na nakikisalamuha sa mga makasalanan. Kumbaga, dapat umaayon doon sa gawa ng mga iskriba at mga parisiyo ang inaakala nilang Kristo. Pero hindi po ganoon ang ating dakilang Panginoon. Kundi mas hinanap niya yung mga taong nangangailangan kahabagan, nangangailangan tulungan, lalong-lalo na ang mga makasalanan, sapagkat sinugo siya para sa mga makasalanan. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig niya rin sa atin, inihain niya ang kanyang buhay bilang masarap o mabangong samyo na walang iba, pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Kaya po, kung paano ang Ama umibig sa atin, sinugo niyang anak, ganoon din naman
si Kristo, inibig niya rin tayo na kahit nakikita niya na yung hinaharap kung ano ang kanyang daranasan, ayon sa inihula ng mga propeta tungkol sa kanya, pero hindi po siya nagdalawang isip. Totoo, nasa kalagayan siyang tao. Anong sinabi niya sa panalangin? Ama, kung maaari sanang lumipas sa akin o lumagpas sa akin ang sarong ito. Datapwat, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang iyo. Sa pagkatuwing, isinuko ng ating dakilang Panginoon ang kanyang sarili alang-alang sa utos ng Diyos sa kanyang Ama kung ano ang pinakalayunin niya, bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan. Walang iba, yung nag-iisa niyang katawan naman, yun ang pinakaalay upang matigil na ang pagsusunog ng mga hangin patungkol sa kasalanan. Tinapos na po lahat yun ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Yung nag-iisa lang niyang buhay ang pinakapangtubos. Ngunit, ang pakikiapit at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Ngayon po, hindi ba nga, nung tayo po ay pinatawad na ng ating mga kasalanan dahil sa pag-aalay ng ating dakilang Panginoon, kung tayo naman po, sabi nga, yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo naman ay mga pagkabanal. Ngayon, halimbawa, ipinalalagay natin sa ating sarili na tayo banal. Dapat po, hindi man lang masambit o pumasok sa ating isipan ang tatlong ito. Ano po ito? Ang pakikiapit. Ano po ang pakikiapit? Sabi sa Mateo, ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pag-iisip ay nagkakasala na ng pakikiapit. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya hinawakan, hindi mo siya nalapitan, mata pa lang, pero yung pagnanasa na parang hinuhubaran mo ng babae, nagkakasala na ng pakikiapit. Dapat po, wala yan sa ating isipan. Dapat hindi yan pumapasok sa ating pagkatao. Dahil nga, mahalay po yung sa isang nagpapakabanal. Dapat, ang naririyan, isipang nauukol sa kabutihan sa makatuwiding pangunguna ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ano ba? At ang lahat ng karmihan. Karmihan. Kung halimbawa, kung sa laro hindi na maganda, distansya. Hindi ka pwedeng makisalo. Dahil tulay nga na, kung maganda may nadungisan na, hindi ka na makikisang-ayon doon. Dahil alam natin na mapapahamak din tayo. Ano pa po? Yung kasakiman. Ang kasakiman, halimbawa, magsasampol ako. Halimbawa, marunong akong maghilot. Ngayon, may 5 magpapahilot. Ang gusto ko, ako lang lahat ang maghilot. Ibig sabihin, sakim ako. Dahil, ang gusto ko, ako lang ang tumulong. Pero kung kinakailangan, ibigay natin. Kahit yung pamamaraan na yung mga tao matuturin maghilot o tumulong sa kapwa para paghati-hati kung ilan yung marunong maghilot, kung ilan yung hilotin, dapat sabay-sabay natin gagawin yan. Para mawala yung kasakiman, ibahagi natin kung ano yung meron tayo. Yan po ay isang halimbawa naman. Sabi nito ay, yung tatlong ito ay huwag man lamang masambit sa inyo kayo ng nararapat sa mga banal. Kaya yan po ay pakiningatan natin. Huwag karumihan man o mga pananalita. Yung bang nagmamaang-maangan o kaya parang akalang yung nagpapakunwari na hindi niya nalalaman, samantalang nalalaman naman. Nagpapakunwari man. Dapat po, iniiwasan natin yan. O ang mga pagbibiro na di nararapat kundi kayo'y magpasalamat. Sa totoo lang po, minsan may mga biro talaga na nakaka-open. Yung nakakasakit pa ng kalooban ng kapwa. Kaya po, kung maaari, para hindi tayo maka-open sa kapwa, huwag na lang tayong magbiro.
kundi ipagpasalamat pa lang natin kung may nagtatagumpay, kung merong nagiging successful. Huwag na nating daanin pa sa isang bagay na baka ma-open pa. Sapagkat palastas ninyong lubos na sino mang mapaakiapit o mahalay o masakit na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ganito po pala, kung tayo po gusto natin magmana sa kaharian ng Diyos o ni Kristo, kinakailangan po hindi umiiral tayo sa tatlong ito, yung pakikiapit, mahalay o marumi o masakit. Yan palang tatlong yan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil po, ang mangyayari po kasi niyan, ang pinapupurihan natin, hindi yung Diyos, kundi yung sarili natin. Kasi, halimbawa, yung mapakiapit, sa halip na maging malinis ang puso, ang naririyan karumihan. At pagkatapos po niya, yung masakit na pamumuhay, kumbaga, sarili pa rin ang pinapapupurihan dahil gustong sumikat. Dapat po, ibahagi natin sa kapwa kung ano man ang bagay na meron tayo para matuturin sila. Huwag kayong madaya ng sinuman ng masaitang walang kabuluhan. Kumbaga, halimbawa, ang usapan hindi na umaayon sa kabutihan, dapat po, huwag tayong madadaya doon o padadala sapagkat iyan po ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya po kung halimbawa, sa proseso kasi ng pagtawag ng ating dakilang Panginoon sa atin, sabi ko nga, ang sinabi niya sa 12 alagad, isa lang, follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, mayroong proseso ang pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Minsan po, lumilihis tayo o kaya nagkakaroon tayo ng pagsuway. Dapat po, ang gagawin natin, kung ano yung aral na iniwan ng ating dakilang Panginoon nasa banal na kasulatan, yan po ang dapat na pagkaingatan natin na dapat natin sundin. Sabi dito, huwag kayong makibahagi sa kanila. Ibig sabihin kahit portion lang, na kahit segundo lang o minuto na nakisalo tayo doon, dapat po, hindi dapat natin ginagawa yan. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, dapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong galing ng mga anak ng kaliwanagan. Totoo po, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, wala pa tayong Diyos sa ating puso, nasa kadiliman pa po tayo. Pero nung binuksan ang ating isip, ang ating puso, nasumpungan natin may Diyos at nakilala natin si Kristo, nasa kaliwanagan na po tayo. Kumbaga, ang dinaraanan natin natatanglawan na upang gumawa tayo ng mabuti. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Totoo po. Para mapunta tayo sa kaliwanagan, dapat meron yung tatlo nito, kabutihan. Ang isa pa, katwiran at katotohanan. Dapat po yun ang ipinamumuhay natin. Na yung pinatutunayan ang kinalulugdan ng Diyos. Totoo po. Madali lang po tayo magsangayon sa bibig minsan, pero sa gawa, minsan hindi po natin ito na isasagawa. At huwag kayong makibagi sa mga walang napapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Kung halimbawa, meron tayong kapatid na lumalakad na sa kadiliman, kung baga bumabalik sa dating kung ano siya. Halimbawa, dati, madamdamin o kaya magagalitin o kaya masama ang loob. Pero nung nakilala si Kristo nagbago. Halimbawa, magnanakaw. Pagkatapos, nung nakilala si Kristo, nalaman niya na masama pala ang magnakaw. Ngayon, nagbago. Yung nagbago na, tapos nalamalayan na naman natin, bumabalik na naman sa dati, sawatain po natin yun.
Kahit, kumbaga, sa halip na nasa kaliwanagan na, bumabalik na muli sa kadiliman. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Totoo po, minsan po may mga bagay tayo na ginagawa sa lihim na kumbaga yung mga bagay na kagaya ng pagnanakaw, sa lihim po yan ginagawa dahil bakit ka naman magnanakaw kung ibubunyak mo pa yung nanakawin mo. Kumbaga mahalay na salitain man lamang. Isa yan na bagay na kung pag-aaralan po natin, dapat po pagkaingatan natin yung katawan na dapat lang hindi na pag-aari natin, kundi Espiritu Santo na ang nananahandiyan. Templo ng Diyos na buhay, na yan ay ginagawa na natin ang tungkulin sa paglilingkod. Diyos po ang nangunguna sa atin, hindi na po natin sakop ng sarili nating pag-iisip. Halimbawa, nangangaral tayo dito ng Ebanghelyo. Hindi ako ang nangangaral, kundi ginagamit lang yung karunungan, yung laman ng ating utak, at ganun din ang ating katawan para ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi ko ito pag-aari. Sa makatuwid, nagpasasakop ako sa kapangyarihan ng Diyos para mangaral. Yun po ay isang halimbawa. Kahit ano pong gawain na ginagawa natin, dapat po malinis ang ating kalooban na ginagampanan natin yan. Para yung biyaya ng Diyos, yung karunungan na nais ipamalas na para makarating sa mga tagapakinig, kumbaga hindi limitado, kundi lahat ay naipararating. Sabi nga ng dating punong ebangelista, ito ang salita ng Diyos, take it or leave it. Tamaan man o hindi tamaan. Karapatan ng ebangelista, ipahayag ang salita ng Diyos. Ano bang sabi dito? Datapwat ang lahat ng mga bagay pagkasarata ay itinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay na itinatanyag ay kaliwanagan. Totoo po, halimbawa, dati makasalanan, binago ng Espiritu Santo dahil nakilala si Kristo, bumalik na muli sa pagkakasala. Nung sinawata, nagbago ulit. Bumalik na naman sa kaliwanagan. Dapat po, panatilihan na yung kaliwanagan. Hindi na mabalik na muli doon sa kadiliman. Dahil po, ang pag-aalay ng ating dakilang Panginoon, minsan lang niya po ginawa. Hindi pa ulit-ulit. Kaya po sabi, sa pamamagitan ng salita, kayo'y malilinis na. Sa pamamagitan ng salitang aking sinalita, yun ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, ang naglilinis po pala ng ating pagkatao, ng ating kalooban, isip puso, walang iba ang salita ng Diyos. Ibinabalik na muli tayo, nire-restore kung papaano tayo tinawag kapag kaparaanan na ginawa tayong malinis at manan at naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ang salita ng Diyos, napaka-powerful po niya. Kaya niya pong linisin ang mga paglabag, karumihan ng ating puso sa oras na gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Kaya niya tayong paabutin doon sa pagsisisi. Dinadagukan natin ang ating dibdib na para bang may pag-iingat na tayo na hindi na natin magawa muli ang isa pang mga pagkakasala na nung una dati na natin ginagawa. Dapat po, pag-ingatan natin na hindi na tayo makabalik doon sa kadiliman. Sabi pa po dito, kaya sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ngayon po, sino po ba dito ang tinatawag na natutulog? Yan po ba ay pumipikit lang yung mata o yung paisi-isi lang? Ang mga natutulog po, ibig sabihin, halimbawa, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo at binago. Yung mga natutulog, yung hindi nag-improve na natili na lang sa ganung bagay. Kumbaga nakatulog na doon na hindi man lamang nag-improve, na madagdagan yung biyaya, na hindi lang magtatapos sa pagiging member, kundi kumbaga nag-i-improve yung sariling pagkatao. Hindi ibig sabihin na mula noon hanggang ngayon lumipas ang taon, member pa rin, ordinary.
dapat po may katungkulan na rin na tinatanggap. Kumbaga, hindi na yung tatawagin tulog, gising tayong tatawagin sapagkat tayo ay nakikita na naaantasan. Kumbaga, kahit buwan-buwan o taon-taon nagkakaroon ng antas na tumataas ang ating pagkatao. Ngayon po, kung halimbawa nanatili na lang sa kalagayan at hindi na nag-i-improve, yun po yung mga natutulog na kinakailangan gisingin upang mamulat ang kanilang isipan at makilala nila na hindi lang pala tayo tinawag para maging member, kundi tinawag pala tayo, sabi nga, para maglingkod sa kapwa. Paano kung ayaw natin gamitin yung kamay para ihawak man lamang sa kapatid natin na nangangailangan ng tulong, na naghihingalo na. Baka meron tayong kaloob na nasa ating kamay para pagalingin sila, pero ipinagkait natin. Para hindi tayo tawaging natutulog, dapat po, galawin natin yung kamay, gumising tayo. Ano pang sabi dito? Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga magmang, kundi gaya ng marurunong. Sa ating po mga ginagawa sa pang-araw-araw, yun po yung tinatawag na paglakad. Ano man ang nakakasalamuha o sino man ang nakakasalamuha natin, kahit mabuti man yan, masama, kaibigan man yan, kaaway, na dumarating sa ating buhay na nakakausap natin, kinakailangan po mag-ingat tayo. Bakit po? Sapagkat pagka minsan po umiiral sa atin yung kamanmanan. Dapat po, para maging marunong tayo sa kanila, dapat sila po ang nakakakuha ng aral galing sa atin. Pero ang nangyayari po kasi, tayo po, gusto natin malaman ang katotohanan. Pero sinubo lang na tayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi natin ipinapakita o ipinabahagi sa kapwa? Nagmumukha tuloy tayong mangmang. Di ba ga, ang Espiritu Santo ang nananahan sa ating pagkatao. Kaya gamitin natin yun na sana yung Espiritu Santo na gumagamit sa ating pagkatao, ipamalas natin sa mga tao na sila pala yung mas higit na nangangailangan para sila ikahabagan at mahaginan ng tinatawag na salita ng Diyos. Yan po ay pagkalinga at isang karunungan nagmumula sa Diyos. Kaya po, marami pong mga bagay na dapat tayong pag-aaralan na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kailan pa po tayo kikilos? Araw-araw lumalakad tayo sa kasamaan ng sanglibutan. Kung huling panahon na nandito na ang ating dakilang Panginoon, hindi po. Habang tayo'y nabubuhay, ibahagi natin yung kabutihan tinanggap natin sa ating kapwa na mapapakinabangan din naman nila. Hindi ibig sabihin na tayo lang yung nakinabang at hindi natin ibabahagi sa kanila. Pangit naman kasi magiging makasarili po tayo. Kaya kung ano yung tinamo natin na tayo'y napatawad, tayo'y pinalinga ng Diyos at palaging pinaalahanan ng salita ng Diyos, dapat pag-uwi natin sa ating tanan, ibahagi din natin yung natutunan natin dito sa pakikinig ng Ebanghelyo, sapagkat sila mas higit silang nangangailangan dahil kahit oras na wala silang panahon para pumunta ng simbahan. Tayo po yung magiging buhay na Ebanghelyo para sa kanila na ibabahagi natin sa kanila yung salitang ating napakinggan sa araw ng pagsamba. Sabi pa po dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Totoo po. Dahil po, kung titingnan po natin, ang ating katawang laman, yan po ay templo ng Espiritu Santo. Ang alak, yan po ay ginawa lamang para sa kasiyahan. Kumbaga, kung maalala natin noong unang panahon, kapag mayroong mga tugtugan, sayawan, may mga okasyon, ang huling nilalabasin yung alak. Kahit ng ating dakilang Panginoon gumawa ng alak, ang tanong, ano ba talagang klaseng alak ang nakalalasing? At ano yung alak na pinagkikinabangan ng tao? Yung alak po kasi ngayon, alcohol. Kumbaga, sa mixture, nilalagyan na lang ng
40% o 80%, yun na yung proof na kumbaga yung tama sa ating katawan. Pero yung alak na ginawa ng ating dakilang Panginoon, mas masarap pa doon sa tinatawag na fermented wine. Dahil ang alak po noon, iniimbak sa mga barilis. Kinakatas mula sa ubas, nilalagay sa barilis at iniimbak ng matagal na panahon. At kapag yan ay naging laon, mas masarap po ang lasa. Pero mas masarap yung ginawang alak ng ating dakilang Panginoon. Masarap na alak ang tawag nga nung tikman ang ginawa niyang alak. Bakit inilabas ninyo yung masarap at yung hindi masarap una ninyong nilabas? Kaya kung titignan po natin, iba po kasi ang proseso ng alak noon. Yung alak noon, fermented wine. Ibig sabihin, iniimbak sa barilis, tinatago ng matagal na panahon. Kapag yan ay naging laon, matitikman natin lasa ng alak mula yan sa mga ubas. Kumpara ngayon na, kumbaga para lang malasing, minsan nga, hindi na nagdudulot ng kabutihan, napupunta sa kaguluhan. Ang alak hindi napupunta sa tiyan, kundi sa ulo. Kaya nagkakaroon ng mga pagtatalo, away-away, minsan patayan pa. Sabi ko po dito, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangagawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Kaya po, sabi dito, na kayo'y mga usapan na dapat nagpaplano kung ano yung mga kanto, mga salmo, himno o awitin na makapagpapagaan ng ating kaluluwa. Sapagkat kung titingnan po natin, kung doon nga sa kalangitan, nagkakapuri ang mga anghel, nag-aawitan patungkol sa papuri sa Diyos, dapat naman masigit na gawin natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang tayo'y magkaroon ng pagsasama-sama para makagawa ng isang awitin o sama-sama natin awitin ang mga bagay na parang ipinahiwatig natin sa Diyos, yung kahalagahan para bumaan ang pakiramdam ng ating nag-iisang kaluluwa na nagpupuri sa Diyos at ninuluwalhati natin siya. At palagi tayong magpasalamat sa mga bagay na ating tinanggap mula pa nung tayo'y bagong gising, ano man ang nangyari sa atin sa maghapon, hanggang sa pagbibigay sulit natin bago matulog, lahat palagi nating ipagpasalamat ng lahat sa Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang papuri, ang karangalan, kadakilaan sa ngalan ni Kristo Jesus nating dakilang Panginoon at sa isang Diyos na Ama natin lahat. Hanggang dito na lang po pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang karainan natin, kailangan idulog natin lahat yan sa Diyos. At ipagtatalong niya ang lahat ng kasagutan sa ngalan ni Kristo. So salamat at pagpalain tayo ng Diyos.